magulang, pamilya. Yeah, yeah, yeah. Nahihirapan ka bang humanap ng legit na immigration? Konsultad na maasahan, subok na sa paglaban sa papeles na nawalan ng pag-asa at pangarap. Huwag nang magdalinlangan pa. Hello everyone, so this is Mac Pagaduan, RCIC of Canada Vertex Immigration. So ito ay ang kauna-unahang episode natin dito sa usapang immigration with Kuya Mac, no? So may mga clients ako recently, no, lalo na't ngayon na ano't ano pa man, ang daming mga nalilito sa napakaraming policy changes at I'm sure na ang mga international students ngayon ay litong-lito sa mga nangyayari. So, kaya kadalasan or kung minsan itong pagkalito na to ay may kapalit na napaka-expensive na mistake. So, talakayan natin yung isa sa mga consultation na meron ako na naranasan ko with a client. So, ito yung warning sa mga international students. Ito ay ang expensive mistake, no, na kumbaga maglalaho. Dahil sa isang maling mistake, maglalaho ang napaka-expensive. Dahil ang pag-aaral sa Canada ay expensive talaga, no? So, walang halong biro. Okay. So, marami pong international students ang nagkakamali dito pagdating sa PGWP applications at student status nila sa Canada. Akala ng iba, basta valid pa yung naka-print na expiry date sa study permit nila, valid pa rin ang status nila. Pero hindi po palagi ganoon. Let's discuss a real example. So, sa case na ito, nag-submit ng study permit extension ang application noong January 20, 2025. So, bago mag-expire, ang original study permit noong March 30, 2025. So, in that case, maintain status siya, right? So, dahil pending ang extension, may tinatawag tayong maintain status o yung tawag dati dyan is implied status bilang student habang naghihintay ng decision. Okay. Ngayon, natapos ng student ang kanyang program noong May 1, 2025. So, after that, na-approve yung study permit extension noong August 13, 2025 at may validity hanggang November 11, 2025. Pero ito yung importante na part, no? Under Canadian immigration law, specifically IRPR Section 222, subsection 1A, ang study permit ay nagiging invalid 90 days after completion of studies, whichever comes first. So meaning kahit November 11 pa, 2025, yung nakaprint sa permit, dahil natapos ang studies noong May 1, 2025, possible na hanggang around July 30 na lang ang valid ang student status niya. No? Remember, napakahalagang maintindihan nito. Hindi porket may future expiry date ang permit mo, valid pa rin automatically ang status after graduation or after completion ng studies. So ngayon, ang PGWP application ay nasubmit noong August 18, right? So tandaan nyo, nag-complete siya noong May 1. So at that point, possible na considered already out of status na ang applicant. Kasi it's with the 90 days nang nakakalipas. At dahil late na na-submit after mawala ng status, dapat sana kasama sa PGWP application ang restoration of status application, back to student status, no? At restoration fee receipt. So, pero based sa review ng mga case, hindi na isama ang restoration application. So, yun yung pagkakamali nila. Nag-submit na sila ng study permit, PGWP application. No? As a result, ni-refuse ni IRCC ang PGWP application noong April 24, 2026 dahil hindi na valid ang temporary resident status at the time of the application. So, very important lesson dito yung para sa mga international students, kailangan maintindihan ang difference ng maintained status, completion of studies, 90-day rule at restoration of status. So kapag lumangpas, nasa restoration period, possible na hindi na eligible mag-restore ng status inside Canada. So, in remaining in Canada without status may create future immigration problems tulad ng negative immigration history, possible inadmissibility concerns at future visa refusals. Kaya very important po na mag-seek na agad ng proper immigration advice after graduation or before mag-submit ng PGWP application. So always remember,
hindi palaging ang nakaprint na expiry date sa permit ang actual validity ng legal status mo sa Canada. Alright, this is Mac Pagaduan of Canada Vertex Immigration. Thank you.